I graduated in college in the year 1987. Isang probinsyanong 20 years old na nangarap magkaroon ng disenteng trabaho sa Manila. Maraming mga companies na napasukan, private banks, government offices, and many more. From 1984 to 1987, I did not get any decent job. Hirap sa buhay, gustong tumulong sa magulang pero di ko magawa. 20 years old ako during those trying years. One of my best friends shared something new. Pambihira. Nakakainis at nakakagulat ng mga messages na narinig ko sa kanya. As in bago sa pandinig ko. And I'm not into it. Hindi ako interesado kaya lang ayoko naman i-cut ang conversation ko sa kanya. Hindi dahil sa nahiya ako. Kasi kaibigan ko siya. Nagbabakasakali ako na tulungan niya ako makapunta sa abroad because I know that I am his best friend. I did not get help from him. Doon ko napatunayan na wala ako sa listahan ng kanyang to-dos. Siya ay si Pastor Atoy. Di siya tumigil para mag-share ng mga Bible verses. Sabi ko sa sarili ko, pambihirang tao ito, ang tagal na sa abroad, imbis na tulungan ako makapag-abroad, kung ano-ano pang Bible verses ang mga sinashare sa akin. To make the long story short, that was July 1, 1987. I accepted Jesus as my Lord and Savior. Dito nagsimula ang bagong yugto ng buhay ko. Nakalimutan ko ang sobrang hirap ng buhay, walang maayos na trabaho. My priority during those times is to share the good news to my family and relatives. In the same year, I met Ninong Bot, head pastor of Well of Bethlehem Christian Fellowship. Lots of inquiries and questions, Ninong Bot patiently taught me to be a good soldier of God. 1988, we started a regular Bible study in our house. Walang pera, hirap makahanap ng pamasahe para makauwi every Sunday from Manila to Sucat to attend Sunday worship service. In the same year, 24 years old ako, we started our regular Sunday worship service here in Calantipe. Walang maayos na bahay sa sambahan dahil sa sobrang hirap ng buhay namin lahat. One of the miracles happened to our family, si Lola at Lola ko. Si Nanay at Tata Carding and Indang Erning. With my siblings at mga pinsang ko ay tumanggap sa Diyos ng halos magkakasabay. With all those trying times, isa lamang ang aming pinanghahawakan. Hindi kami iiwan ng Diyos kailanman. In 1992, I was blessed to be hired as a regular employee of the Peninsula, Manila. Isa sa miracles na nasaksihan ko with hundreds of applicants from Ateneo, Lasal, UST, and many more. Isang probinsyano ang nahire na ang tanging dala ay Matthew verse 6:33. Nasaksihan ko ang kabutihan ng Diyos from 1987 to 1992. In spite of the blessings, I ran away to my calling. Nagpaalam po ako sa aking family at kapatiran. Nagpahinga ako at iniwan ko sila. Our pastors from the south, Reverend Vibar, Reverend Ino at iba pa ay pinagpatuloy ang gawaing iniwan ko. From 1993 to 1998, Pastor Ino faithfully served the Lord and guided our brethren. From 1998 to December 2011, Pastor Edwin faithfully take over by the grace of God sa kabila ng hirap ng buhay. Maraming beses na wala man lang maibigay na pamasahe, subalit ipinagpatuloy ang paglilingkod sa Calantipe nang walang hinihintay na kapalit. December 2011, our Pastor Edwin Martin Coley. Isang pangusap ang tumatak sa akin na hindi ko alam ang isasagot. Brother Ernie, hanggang December 2011 na lang ako. At iwan ko na ang Calantipe. Kasi kung hindi ako aalis, hindi ka babalik sa lugar mo. With a short answer, I told Pastor Edwin, "Sige po, uwi na ako." Of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth
king. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my Habang ako'y nananalangin, nakita ko ang aking kakulangan na wala ng kakayahan para paglingkuran ng Diyos. I told God, "Who am I, Lord, that you are mindful of me?" Isang matigas ang ulo, isang basahan sa harapan mo, and yet, here you are. With your unending love and understanding, patatayuin mo ulit ako. This time I prayed God. I pray that I will serve Him, not only me, pero sa pagkakataong ito, I will serve the Lord with my wife Connie, my 3 sons Chino, Joas, and James. May isang layunin with one goal, as Joshua said, "As for me and my household, we will serve the Lord." Sa pagkakataong ito, sasambitin kong muli aming Ama. As Isaiah said, "Here I am, Lord, send me."